Mainit ang araw sa Tondo. Ang mga kalye ay puno ng ingay mula sa mga batang naglalaro ng holen at mga tindero ng gulay na nag-aalok ng kanilang paninda. Sa gilid ng kalsada, nakaupo si Marites, isang daladang payat ngunit maganda. May mga matang puno ng pangarap. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Mang Lito, na nag-aayos ng mga talong at kamati sa kanilang maliit na kariton, habang ang kanyang ina, si Aling Norma, ay nagbabalot ng mga gulay na bibilhin ng mga suki. "Nay, tay," sabi ni Marites habang pinupunasan ang pawis. "Kung sakaling may mangyaring himala, gusto ko po sanang makabalik sa kolehiyo. Gusto kong maging accountant." Napangiti si Norma habang inaabot ang sukli sa isang mamimili. "Anak, darating din yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi kailangan ng marangyang buhay para matupad ang pangarap." Ngunit sa loob-loob ni Marites, ila malabo iyon. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng kahirapan. Matapos magtinda, umuwi sila sa barong-barong na yari sa yero at kahoy. Habang kumakain ng tinulang manok na puro sabaw, nagkwentuhan sila tungkol sa mga balita sa palengke. Si Aling Baby daw, nakahanap ng amo sa Maynila. 5,000 ang sahod buwan-buwan. Sabi ni Lito, "Sayang nga't bata ka pa." "Marites," singit ni Norma, "baka sakali sa susunod, ikaw naman ang makahanap ng trabaho sa lungsod." Numiti lang si Marites, pero sa kanyang isip ay naglalaro na ang mga tanong. Paano kung hindi ko nakayanin ang ganitong buhay? Inabukasan, habang nag-aayos ng gulay sa pwesto, napansin ni Marites ang mga kabataang babae na dumagaan. Maayos ang damit, may mga cellphone at halatang may kaya. Napayuko siya sa hiya. "Nay," bulong niya sa ina, "bakit parang ang ganda ng buhay nila?" Ngumiti si Norma at hinaplos ang ulo ng anak. "Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Mas mahalaga ang puso kaysa sa bulsa." Ngunit hindi iyon sapat para mapawi ang inggit na unti-unting sumisibol sa puso ni Marites. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Marites, nadaanan niya ang isang kotseng mamahalin na nakaparada sa gilid ng kalsada. Lumapit siya ng bahagya at nakita ang isang lalaking nasa edad 30, nakabarong at may suot na relo na halatang mahal. Nakasandal ito sa pinto ng kotse habang kausap ang isang lalaking may bitbit na dokumento. "Sir Adrian, ready na po ang papeles," sabi ng lalaki. "Good. We'll proceed with the investment tomorrow." Tugon ng lalaking tinawag na Adrian. Napatitig si Marites, para bang may kung anong kakaibang humila sa kanya. Pag-uwi niya, hindi mawala sa isip niya ang nakita. "Adrian," bulong niya sa sarili. "Ang linis, ang disente, parang galing sa ibang mundo." "Anak, anong iniisip mo?" tanong ng ina habang nag-aayos ng higaan. "Wala po, Nay. Naisip ko lang, gusto ko rin po maranasan yung ganung buhay. Yung hindi mo kailangang mag-alala kung may makakain ka bukas." Tumigil si Norma at tumitig sa anak. "Basta't huwag mong isusugal ang puso mo para lang sa pera, Marites. May mga bagay na hindi na bibili ng ginto." Ngunit habang nakahiga sa gabing iyon, hindi nawala sa isip ni Marites ang imahe ng lalaki sa kotse. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili kung may karapatan din ba siyang mangarap ng higit pa sa palengke at kahirapan. Lumipas ang ilang linggo, patuloy siyang tumutulong sa pagtitinda. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, tila unti-unting nagiging malabo sa kanya ang kahulugan ng pagiging kontento. "Anak," sabi ni Lito isang gabi, "basta't huwag kang lalayo sa amin, ha? Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo." Tumango si Marites, pero sa kanyang dibdib ay may unti-unting nabubuong pagnanais, ang makaalis, makaalam ng bagong mundo at maranasan ng buhay na kailanman ay hindi niya natikman. At sa likod ng pangarap na iyon, hindi niya alam, ang susunod na pagkikita nila ng lalaking iyon sa kotse ay magiging simula ng paglayo niya sa mga taong pinakamamahal niya. Makalipas ang 2 linggo mula nang una niyang makita si Adrian, hindi na maalis sa isip ni Marites ang imahe ng lalaking iyon. Malinis, maayos manamit, at tila sagisag ng tagumpay na matagal na niyang inaasam. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga talong sa pwesto nila sa palengke,
Napansin niyang may dumating na itim na SUV. Lahat ng tindero ay napalingon. Bumaba mula rito si Adrian, may hawak na papel at cellphone. "Excuse me," magalang na sabi ni Adrian. "Dito po ba ang pwesto ni Mang Lito?" "Ah, ako po yun," tugon ng ama ni Marites habang nagbubuhat ng sako ng patatas. "Ano po yun, sir?" Ngumiti si Adrian. "Ako po si Adrian Uy, may-ari ng Uy Holdings. May ipapadeliver lang sana akong mga prutas dito sa lugar nyo para sa feeding program namin. Kailangan ko ng contact person." Agad nag-volunteer si Marites. "Ako na lang po, sir. Marunong po akong maglista at mag-asikaso." Napangiti si Adrian. "Mukhang masipag ka. Kailangan ko nga ng ganitong tao sa opisina. Interesado ka bang magtrabaho sa amin?" Napatigil si Lito at Norma. "Sir, pasensya na po." Pero si Marites, ngunit agad silang pinutol ng anak. "Opo sir, interesado po ako." Dahil sa laki ng sweldo at oportunidad, hindi na siya nagdalawang isip. Kinabukasan, pumunta si Marites sa opisina ni Adrian sa Makati. Sa unang pagkakataon, nakasakay siya sa bus, nakaayos ang buhok at suot ang lumang bestidang hiniram pa niya kay Aling Letty. Pagdating na sa gusaling salamin, halos hindi siya makapaniwala. Ganito pala ang mundo nila, bulong niya. Pagpasok niya sa loob ng opisina, sinalubong siya ng receptionist na nakangiti. "Miss, kayo po ba si Marites de la Cruz? Pinapunta po kayo ni Mr. Uy." Tumango siya, nanginginig ang kamay. Dinala siya sa executive floor. Sa harap ng malalaking bintana at mga desk na puno ng laptop, naroon si Adrian, abala sa pagtawag. Pagkakita sa kanya, ngumiti ito. "Oh, Marites, mabutit nakarating ka. Gusto kong magsimula ka bilang personal assistant ko." Nang araw ding iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Marites. Tinuruan siya kung paano mag-file ng dokumento, mag-coordinate sa mga kliyente, at sumama sa mga meeting. Unay nahirapan siya, ngunit mabilis siyang natuto. Sa bawat papuri ni Adrian, tila mas lumalalim ang paghanga niya rito. "Good job today," sabi ni Adrian isang gabi matapos silang mag-overtime. "You learn fast. I like that." "Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang makakaya ko." Sagot ni Marites. Hindi maalis ang ngiti. Dumating ang unang sweldo ni Marites, 3 beses sa kinikita niya sa palengke. Agad siyang bumili ng bagong damit at cellphone. Pag-uwi niya, labis ang tuwa ng kanyang mga magulang. "Anak, ang galing mo naman," sabi ni Norma habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Yan ang bunga ng tiyaga," dagdag ni Lito. "Pero huwag kang magbabago ha?" Ngumiti si Marites. "Hindi po tay, pareho pa rin ako." Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam. Parang ayaw na niyang bumalik sa palengke. Lumipas sa mga buwan, mas naging close sila ni Adrian. Madalas silang magkasabay sa lunch at minsan ay sinasabayan siya nitong ihatid pa uwi. "Sir, nakakahiya po, malayo po ang bahay namin," sabi ni Marites. "It's fine, hindi ko papayagang umuwi mag-isa ang empleyado kong magaling," sagot ni Adrian, sabay ngipi. Minsang sumama si Marites sa isang business event sa hotel bilang assistant. Nakita niya kung paanong pinagkakaguluhan si Adrian ng mga babae at kung paanong pinupuhi siya ng mga negosyante. "Sir Adrian, sino yung kasama mo? Ang ganda ah?" Tanong ng isang kasosyong matanda. Ngumiti si Adrian. "My new assistant, she's smart and hardworking." Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Marites ang kilig. Parang may kakaibang apoy na nagliyab sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang namulat sa bagong mundo. Isang mundong pinuno ng oportunidad, luho at karangyaan. Ngunit kasabay nito, unti-unti ding nagbabago ang paningin niya sa sarili. Hindi na niya gusto ang amoy ng palengke, hindi na siya komportabling suot ang lumang bestida. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya, napansin ni Norma ang pananahimik ng anak. "Anak, parang malayo ang isip mo. May problema ba sa trabaho?" Umiling si Marites. "Wala po, iniisip ko lang. Baka isang araw makabili tayo ng bahay. Hindi na natin kailangang magtinda." Ngumiti si Lito, ngunit may bakas ng pangamba sa muka. "Basta't huwag mong kalimutan kung sino ka. Anak, hindi masama mangarap, pero huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula." Tumango si Marites pero sa kanyang isip,
unti-unti nang sumisibol ang ideya na baka hindi na siya kailangang manatili sa buhay na yun. Dahil sa bagong mundong ginagalawan niya, tila may mas mataas pa siyang pwedeng abutin. Simula nang mapasok ni Marites ang mundo ni Adrian, tila bawat araw ay unti-unting nagiging iba ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya ang simpleng anak ng tinderong gulay. Sa opisina, sanay na siya sa mga kape na may pangalan niya, sa mga meeting na may mamahaling pagkain, at sa mga taong laging naka-Amerikana. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang agwat sa pagitan ng kanyang dating buhay at ng bagong mundong ginagalawan. Isang tanghali, naggayayaan ng mga katrabaho niyang sina Carla at Jenny na mag-lunch sa isang mamahaling kape sa Ayala. "Marites, tara na. Libre ni Sir Adrian to. Rewind sa team," sabi ni Carla habang inaayos ang make-up. Tumango si Marites. Medyo kinakabahan pa rin sa mga lugar na ganito. Pagpasok nila, puro mabango, puro elegante, at parang bawat ngiti ng tao ay may presyo. "Uy Marites, first time mo ba dito?" tanong ni Jenny, sabay tawa. "Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. Basta wag mong sabihing taga-Tondo ka ha. Baka ma-weirdohan si boss." Napangiti si Marites kahit may kirot sa loob. "Oo nga no, baka nga dapat wag ko nang banggitin." Pagbalik sa opisina, naglalakad si Adrian papunta sa kanya. "You did well in the client meeting earlier," sabi nito. "You're improving fast." "Salamat po, sir," tugon niya. Nangingiti habang nakayuko, ngunit habang lumalalim ang gabi at tahimik na ang opisina, napansin niyang bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Jenny na kailangan niyang itago ang pinanggalingan niya para tanggapin ng mga tao rito. Minsan, tumawag ang kanyang ina sa telepono habang nasa meeting siya. "Anak, kumain ka na ba? May tinola kami dito. Baka gusto mong umuwi at kumain tayo." "Nay, busy pa po ako." "Wag na po," sagot niya, bahagyang iritado. "Marites, baka kasi mapagod ka. Magpahinga ka rin," mahinahon pang sabi ni Norma. "Oo na po, Nay. Bye." At pinatay niya ang tawag bago pa marinig ng katrabaho niyang si Carla. "Mama mo ba yun? Grabe, tinatawagan ka pa habang meeting?" Sabi nito na parang nang aasar. Napahiya si Marites. Lumipas ang mga buwan. Nag-iba na rin ang pananamit niya. Mula sa simpleng blusa, naging branded dresses na. Mula sa lumang cellphone, naging bagong model na may kamera. Kapag tinatanong siya kung taga saan, hindi na niya sinasabi ang Tondo. Sa halip, sinasagot niya, "Sa Mandaluyong po, malapit sa business district." Isang gabi, inimbitahan siya ni Adrian sa isang cocktail party ng mga investors. "You're my assistant, but tonight, just enjoy. I want you to see what real success looks like," sabi ni Adrian habang nakangiti. Sa gabing iyon, unang beses niyang maralasan ang tumanggap ng champagne, makipag-usap sa mga taong may titulo sa pangalan, at makatanggap ng papuri sa kanyang hitsura. "Wow, Adrian, maganda pala ang assistant mo," sabi ng isa sa mga babae. "May future to." Napangiti si Adrian at tumingin kay Marites. "She's more than that. She's special." Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakatingin lang siya sa salamin. Parang hindi na niya kilala ang babaeng nakikita niya. Maayos ang buhok, mahal ang sapatos, ngunit may lungkot sa mata. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit naputol ang tawag. "Bukas na lang siguro," sabi niya sa sarili. Ilang linggo pa ang lumipas at dumating ang araw ng kaarawan ng kanyang ama. Tumawag si Norma. Nag-aaya na umuwi kahit sandali lang. "Anak, kahit saglit lang, gusto lang ni tatay mong makita ka." "Nay, hindi ko po sigurado. May lakad kami ni Sir Adrian. Baka hindi ako makaalis. Tayong tatlo lang anak, wala nang iba." Ngunit sa halip na pumayag, umiling siya. "Pasensya na po, Nay. Busy ako." Sa gabi ring yun, habang nasa sasakyan kasama si Adrian, napatingin siya sa labas. Dumaan sila sa bahagi ng Maynila na madilim at puno ng barong-barong. Tahimik siyang napabuntong hininga. "Anong iniisip mo?" tanong ni Adrian habang nagmamaneho. "Wala naman po. Naalala ko lang dati, dun ako lumaki." "Talaga?" sabi ni Adrian na parang nagulat. "You don't look like someone from that kind of place. Good thing you're here now. You belong in a better world." Sa mga salitang iyon, ila may tumama sa puso ni Marites. Isang bahagi niya ang natuwa.
pero may bahagi ring tila pinunit. Ngunit sa halip na magduda, pinili niyang manahimik at mula noon, pinilit niyang kalimutan ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ang palengke, ang mga gulay, at higit sa lahat, ang mga magulang na minsan ay nagsakripisyo para sa kanya. Sa isip niya, ito na ang bagong simula, ang buhay na dati pinapangarap lang niya at ngayon ay sa kanya na. Ngunit sa dulo ng kanyang puso, unti-unti nang namamatay ang dating Marites na minahal ng kanyang mga magulang. Mula nang mapalapit si Marites kay Adrian, mas lalo pang lumalim ang koneksyon nilang dalawa. Madalas silang magkasabay sa trabaho, magkasamang kumain at minsan ay nagkukwentuhan hanggang madaling araw sa opisina. Sa unay simpleng admiration lang ang nararamdaman ni Marites. Ngunit habang tumatagal, tila nahuhulog na siya sa lalaking noon ay tingin niya'y malayo sa kanyang mundo. Isang gabi, pagkatapos ng isang matagumpay na project presentation, nagyaya si Adrian ng simpleng salo-salo sa isang rooftop restaurant. "You deserve to celebrate," sabi nito habang iniaabot sa kanya ang isang basong wine. "You've been doing great, Marites. Hindi ko akalaing ganito ka kasipag." Ngumiti siya, halatang kinakabahan. "Salamat po, sir. Kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, baka hanggang palengke pa rin ako." Natawa si Adrian. "Huwag mo nang tawaging sir. Just call me Adrian." Nagulat si Marites. "Ha? Baka mapagalitan ako." "I'm serious," sagot ni Adrian, sabay titig sa kanya. "When it's just the two of us, drop the formalities." Habang tumatagal ang gabi, hindi nila napansin na napapalapit na ang kanilang mga upuan. Sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng syudad, tila sila lang ang dalawang taong naroon. "Adrian," mahina niyang sabi, "salamat ha. Kasi mula nang makilala kita, pakiramdam ko, may halaga na ako." Tinitigan siya ng lalaki. "You've always had value, Marites. You just needed someone to remind you." Simula noon, naging madalas ang kanilang mga lihim na pagkikita. Sa opisina, professional silang tignan, boss at assistant. Pero sa labas, tila dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng pagbabawan. Sa mga date nila, lagi silang maingat. Minsan sa isang maliit na kafe sa Pasay, minsan sa Tagaytay kapag weekend. "Marites," sabi ni Adrian habang nakasandal sa kotse, "hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero iba ka. Hindi ka tulad ng mga babaeng nakasama ko noon." Napangiti siya ngunit halatang nag-aalangan. "Adrian, baka naguguluhan ka lang. Alam kong marami kang pwedeng piliin na mas bagay sa'yo. Pero ikaw ang gusto ko." Mahinang tugon ng lalaki sabay hawak sa kamay niya. Isang gabi, habang papauwi sila galing sa isang event, nakita ni Marites na may babaeng tumawag kay Adrian. "Babe, where are you?" Ang narinig niyang boses sa kabilang linya. Napatigil siya at tumingin sa lalaki. "Kaibigan ko lang yon," mabilis na sabi ni Adrian, halatang nagsisinungaling. Tahimik lang si Marites buong biyahe. Sa kanyang isip, may mga tanong na hindi niya mawari. Tama ba ang nararamdaman niya? O baka naman siya lang ang umaasa? Pagdating sa bahay, pinawagan siya ng kanyang ina. "Unak, ang tagal mo nang hindi umuuwi. Miss ka na namin ng tatay mo." Napapikit si Marites. "Nay, may trabaho pa po ako. Baka sa susunod na linggo." "Anak, sana hindi mo nakakalimutan kung saan ka galing," wika ng ina. "Hindi po, Nay. Busy lang talaga ako." At pinutol niya ang tawag bago pa siya maluha. Kinabukasan sa opisina, napansin ni Jenny na iba ang kinikilos ni Marites. "Uy, bakit tulala ka? Si Boss Adrian na naman ba yan? Ano bang sinasabi mo?" "Halata, girl. Lalo kang gumaganda tapos laging ikaw kasama niya. Mag-ingat ka lang ha. Baka masangkot ka." Napangiti si Marites pero may halong kaba. Alam niyang tama si Jenny. Lihim ang relasyon nila at alam niyang sa oras na malaman ng iba, maaaring masira ang lahat. Ngunit kahit anong pilit niyang itago, mas lumalalim ang damdamin niya. Isang gabi, matapos silang mag-overtime, inalok siya ni Adrian ng hatid. "I'll take you home," sabi nito. Delikado nang mag-commute. Habang nasa loob ng kotse, biglang bumuhos ang ulan. Tumigil sila sa tabi ng kalsada at doon, habang pinapakinggan ang patak ng ulan sa bubong, nagsimulang magsalita si Adrian. "Marites, alam kong mali ito sa paningin ng iba, pero ayokong itago pa.
Mahal kita. Hindi agad nakasagot si Marites. Tila nabingi siya sa lakas ng ulan at sa kabog ng kanyang puso. Adrian, hindi ako sigurado kung tama to. Walang tama o mali sa pagmamahal. Tugon ng lalaki habang hinahawakan ang kamay niya. At sa gabing iyon, tuluyan nang nabura ang pagitan ng isang dating tindera at ng milyonaryo. Kinabukasan, pagpasok ni Marites sa opisina, iba na ang pakiramdam niya. Masaya pero may kaba. Habang tinitignan niya ang mukha ni Adrian sa kabilang mesa, naramdaman niyang unti-unti na siyang nabubulagan sa katotohanan na ang mundong pinasok niya ay punong-puno ng lihim at ang pag-ibig na ito ay maaaring maging simula ng kanyang pagkalunod. Mula nang lumalim ang ugnayan ni Marites at Adrian, tila unti-unti nang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi na lamang siya empleyado o simpleng kasintahan ng isang milyonaryo. Unti-unti na rin siyang nagiging bahagi ng mundo nito. Ngunit sa likod ng kasiyahang yon, may mga bagay na patuloy na kumukurot sa kanyang konsensya, lalo na kapag naririnig niya ang boses ng kanyang ina sa telepono. Isang umaga, habang inaayos ni Marites ang mga papeles sa opisina, biglang pumasok si Adrian. Marites, wika nito. You'll accompany me to the conference this weekend. Bring a dress, something elegant. Opo, Adrian. Sagot niya, sabay ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalangan siyang sabihin na birthday ng kanyang ama sa araw na yon. Ilang beses na silang nagyaya ng mga magulang na umuwi siya, pero lagi na lang niyang ipinagpapaliban. Pag-uwi niya kinagabihan, nadatnan niya ang maraming missed calls mula sa ina. Binuksan niya ang isa sa mga voice message. Anak, sana makauwi ka. Hindi naman kailangang magtagal. Miss ka na namin ng tatay mo. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Ngunit imbes na maluha, pinatay niya ang telepono at bumulong. Hindi na ako bagay dyan. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng conference. Kasama si Adrian. Nakagown si Marites, kumikislap sa ilaw ng hotel ballroom. Lahat ay humahanga sa kanya. Adrian, your girlfriend looks stunning, sabi ng isa sa mga business partners. Mumiti si Adrian. She's special to me. Ngunit bago matapos ang gabi, biglang dumating ang mga magulang ni Marites, si Mang Lito at Aling Norma. Pagod, pawisan, at may beat magmula nang aminin ni Adrian ang damdamin niya kay Marites. Mas naging matatag ang relasyon nilang lihim. Ngunit kasabay ng pag-ibig na iyon, mas lalo ring lumayo si Marites sa mga taong minsan ay bumuo ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga magulang. Sa bawat linggo, mas bihira na ang tawag mula kina Lito at Norma, at mas madalas na ang gabi-gabing kape nila ni Adrian sa mga mamahaling restaurant. Isang Sabado ng umaga, abala si Marites sa pag-aayos ng mga papeles sa opisina nang biglang pumasok si Jenny. Marites, nandyan sa lobby, may banawang matandang naghahanap sa'yo. Sabi, mga magulang mo raw? Napatigil si Marites, halos mabitawan ang hawak na folder. Ha? Dito sila? Oo, ang sabi gusto lang daw silang makausap. Nasa reception area sila ngayon. Mabilis siyang bumaba. Paglapit niya sa lobby, agad niyang nakita sina Lito at Norma, parehong nakasuot ng lumang damit. Pawis na pawis at may hawak na plastic bag ng mga prutas. Anak, masayang sambit ni Norma. Pasensya na kung biglaan. Dinalhan ka lang namin ng prutas, galing pa to sa palengke. Ngunit napansin ni Marites na may mga empleyadong nakatingin sa kanila, nagbubulungan at nakangisi. Siya ba yung anak ng tindero? Ulong ng isa. O ata, yung assistant ni Boss Adrian. Ang layo ng agwat nila. Tugon ng isa pa. Namula ang pisngi ni Marites. Nay, tay, hindi niyo na dapat ginawa to. Dapat tumawag muna kayo. Sabi niya habang nakatingin sa paligid. Ngumiti si Lito. Pasensya na anak, wala kaming cellphone. Kaya dumiretso na kami. Miss ka lang namin. Lalo siyang nahiya nang makita si Adrian na paparating mula sa elevator. Nakatitig ito sa kanya at sa dalawang matanda. Marites, what's going on? Sir, sila po yung… ako po kasi. Hindi niya maituloy ang salita. Ngumiti si Adrian ng pilit. Your parents? Tumango si Norma. Opo sir,
Pasensya na kung istorbo kami. Gusto lang naming kamustahin ang anak namin. Gulit bago pa makasagot si Adrian. Narinig nilang may tumawa sa likuran. Si Carla, ang katrabaho ni Marites. Ay yung sinasabi nilang anak ng tindero pala yan, sabay tawa. Ang layo pala ng pinagmulan. Namula si Marites sa kahihiyan. Nay, tay, umalis na po kayo. May trabaho pa ako. Nagulat si Norma. Ha? Anak, dumayo pa kami. Umalis na po kayo, sabi. Nakakahiya dito. Tahimik si Lito. Halatang nasaktan. Kung yan ang gusto mo, anak, sige. Kinuha niya ang plastik ng prutas at ibinaba sa mesa. Ito na lang, baka magustuhan mo. Alis na kami. Pagkaalis nila, naiwan si Marites na parang tinamaan ng kidlat. Hindi siya makapagsalita habang nakatingin si Adrian sa kanya. You didn't have to yell, Marites. Sabi nito, malamig ang boses. I just didn't want to embarrass you. Adrian, numiti ito ng mapakla. I'm not the one who looked embarrassed. Pag uwi ng mag-asawa, parehong tahimik lang sina Lito at Norma habang naglalakad pa uwi. Masakit no? Mahinang sabi ni Norma. Hayaan mo na siya, sagot ni Lito. Bata pa, baka akala niya pera lang ang sukatan ng dangal. Sa gabing iyon, nagdasal silang dalawa para sa anak, kahit hindi nila alam kung paano pa ito maibabalik sa dati. Samantala, si Marites naman ay nakaupo sa kama, walang imik. Binuksan niya ang cellphone at nakita ang mga litrato ng magulang niya. Mga larawang kuha noong masaya pa sila sa barong-barong nila. Napaluha siya, ngunit agad din niyang pinunasan ang mata. Hindi ko sila kailangan, bulong niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. May sarili na akong buhay. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Pinuntahan siya ni Adrian sa kanyang condo unit. Hey, sabi nito habang nakaupo sa tabi ng kama. You okay? Tumango si Marites. Oo, I just needed time to think. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. You did what you had to do. You can't live in two worlds, Marites. You have to choose. Either you stay here with me or you go back to that life you left behind. Tahimik siya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang pinili na niya ang mundong walang putik ng palengke, walang amoy ng gulay at walang mahirap na alaala. Simula noon, hindi na muling tumawag ang kanyang mga magulang. Hindi na rin sila nagpakita kahit kailan at si Marites tuluyang inilibing ang bahagi ng kanyang pagkatao na minsan ay puno ng pagmamahal kapalit ng isang buhay na maganda sa paningin ng iba, ngunit unti-unting nagiging hungkag sa kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang iwasan ni Marites ang kanyang mga magulang. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang niyayakap ang buhay na minsang pinangarap niya. Mga mamahaling damit, kape sa mga hotel at mga taong bumabati sa kanya bilang Miss de la Cruz na ilaw walang ideya kung sino siya noon. Sa opisina, madalas siyang nakikitang kasama ni Adrian at kahit walang opisyal na anunsyo, alam ng lahat na siya na ang kasintahan ng kanilang CEO. Isang gabi, matapos ang isang business event, inihatid siya ni Adrian sa bagong condo unit na binili nito para sa kanya. Para hindi ka na umuwi sa tondo, sabi ni Adrian habang inaabot ang susi. Salamat Adrian, mahina niyang tugon. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng kabutihan mo. Huwag mo nang bayaran, basta manatili ka sa tabi ko, sabi nito, sabay haplos sa kanyang muta. Ang kondo ay malapalasyong tahanan para sa kanya. May sariling kusina, malambot na kama, at tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marites na parang kabilang na siya sa mundong dati pinapanood lang niya mula sa malayo. Ngunit sa bawat inhawang kanyang tinatamasa, may boses sa loob ng kanyang isip na paulit-ulit na bumubulong. Ito ba talaga ang kaligayahan? Lumipas ang mga linggo at mas lalo siyang naging kilala sa kumpanya. Madalas ay si Adrian mismo ang bumabati sa kanya sa harap ng mga empleyado. Good morning, sweetheart, minsang sabi nito na ikinabulat ng lahat. Ngumiti si Marites, halatang nahihiya ngunit proud. Sa mga sumunod na araw, naging tampulan siya ng usapan sa opisina. Si Marites, dating tindera raw sa palengke. Pero ngayon, tingnan mo, condo girl na, bulong ni Carla. Ngunit imbes na masaktan, natutunan ni Marites na ipagmalaki ang bago niyang imahe. Hayaan mo silang magsalita,
Sabi niya sa sarili, "Ako ang may hawak ng buhay ko ngayon." Isang umaga, habang nagkakape sa opisina, dumating si Adrian bitbit ang buke ng rosas. "Congratulations, my love," sabi nito sa harap ng lahat. "You've been promoted as my executive partner." Nagpalakpakan ang mga empleyado habang si Marites ay halos hindi makapaniwala. Mula sa pagiging assistant, ngayon ay isa na siyang opisyal sa kumpanya. Ipinagdiwang nila ang tagumpay sa isang mamahaling restaurant kung saan muling sinabihan ni Adrian ang dalaga, "Someday I'll marry you." Ngunit sa gitna ng karangyaan, hindi pa rin siya ganap na payapa. Minsan habang nasa mall siya, may nakita siyang matandang babae na nagtitinda ng prutas. Napatigil siya dahil kamukha ito ni Aling Norma. Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit nang marinig niyang iba ang tinig ng babae, agad siyang lumayo. Napatingin siya sa langit at napabulong, "Nay, nasaan na po kayo?" Ngunit agad din niyang pinunasan ng luha. Hindi na ako babalik sa dati." Lumipas ang 3 taon. Naging isa si Marites sa mga madalas na isama ni Adrian sa mga business trips abroad. Sa bawat post nila sa social media, maraming naiinggit. "Perfect couple goals," sabi ng mga komento. Ngunit sa bawat ngiti sa litrato, may lungkot sa likod ng mga mata ni Marites. Minsan sa isang gabi sa Paris, habang nakatingin siya sa ilaw ng Eiffel Tower, tahimik siyang nagsalita, "Adrian, alam mo ba minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi ako umalis sa bahay namin?" "Huwag mo nang isipin yon," sagot ni Adrian habang niyayakap siya. "You belong here, with me." Hindi ka na babalik sa buhay na walang saysay. Pag-uwi nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng mga empleyado na tila idolo si Marites. Ngunit sa isang corporate dinner, may narinig siyang usapan sa dulo ng mesa. "Ang bilis ng pagangat ni Marites. Ano? Malakas talaga kay boss. Kung ganda lang din naman, maraming mas magaling." Pero siya, halatang ginamit ang pagkakataon. Napayuko si Marites, pinipigilang masaktan. Ngunit bago pa man siya mafareact, lumapit si Adrian at hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. "Ignore them. They're just jealous." Mula noon, naging mas madalas ang pagprotekta ni Adrian sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagkakaroon ng kontrol ng lalaki sa kanyang buhay. "Huwag ka nang makipagkita sa mga kaibigan mong taga-opisina. Hindi sila para sa'yo." Minsan ay mariing sabi nito, "Oo, Adrian," tugon niya kahit labag sa loob. Habang tumatagal, natutunan niyang tanggapin ang bawat bagay na ibinibigay sa kanya. Pera, luho at kapangyarihan. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa siya sa kondo, napatingin siya sa salamin at bumulong. "Ang dami ko na palang nakuha. Pero bakit pakiramdam ko mas lalong may nawala?" Sa labas ng bintana, makikita ang mga ilaw ng lungsod. Mga ilaw na minsang sumimbolo ng pag-asa. Ngunit ngayon ay tila paalala ng lahat ng iniwan niya sa dilim. Habang lumilipas ang mga buwan sa piling ni Adrian, akala ni Marites ay natagpuan na niya ang kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga regalo, paglalakbay at matamis na pangako ng lalaki, may mga bagay na unti-unting hindi nagtutugma. Minsan, bigla na lang itong hindi sumasagot sa mga tawag sa loob ng ilang araw. Kapag nagtatanong siya, laging iisang sagot ang natatanggap. "Business matters, confidential." Ngunit sa puso ni Marites, may kakaibang kutob. Isang pakiramdam na may itinatago sa kanya ang lalaking minahal niya ng buong pagkatao. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa opisina ni Adrian, napansin niyang naiwan nito ang cellphone sa mesa. Nagsindi ito ng ilaw at lumabas ang notification. "See you tonight, babe. Miss you already." Napahigpit ang hawak ni Marites sa telepono. Pinilit niyang huwag magpaniwala. Baka business partner lang. Baka kaibigan. Pero habang binubuksan niya ang gallery, natigilan siya. May mga larawan si Adrian kasama ang isang babaeng mestiza, magkahawak ang kamay sa isang resort. Bumigat ang dibdib ni Marites. Lumabas siya ng opisina, walang imik at tinahak ang kalsada habang umuulan. "Bakit, Adrian?" bulong niya habang tumutulo ang luha.
Sa pag-uwi niya sa kondo, halos hindi siya makatulog sa galit at pangungulila. Kinabukasan, dumating si Adrian sa opisina na parang walang nangyari. "Good morning, sweetheart," bati nito. Ngunit hindi siya umimik. "What's wrong?" tanong ng lalaki. "Ano to, Adrian?" Sabay pakita ng cellphone sa harap nito. Nanlamig ang mukha ni Adrian. "You went through my phone?" "Sumagot ka!" sigaw ni Marites, nanginginig. "Sino siya?" Tahinik si Adrian sandali bago huminga ng malalim. "Her name's Cassandra, my fiancé." Parang gumuho ang mundo ni Marites sa narinig. "Fiancé mo? Ibig sabihin, habang kasama mo ako, may iba kang kasintahan?" "Marites, hindi mo maiintindihan. Matagal nang napagkasunduan ng pamilya namin ang kasal. It's for business." "So I was just what? A pastime?" "Hindi. Mahal kita, pero may mga bagay na hindi ko kayang labanan." Hindi na nakasagot si Marites. Tumalikod siya, luhaan at tumakbong palabas ng gusali. Habang nasa labas, naramdaman niyang bumalik ang lahat ng sakit, ang hiya sa magulang, ang mga kasinumalingang itinayo niya, at ngayon, ang panlolokong tinanggap niya bilang kapalit ng kanyang pangarap. Lumipas ang mga araw, halos hindi na siya pumasok sa trabaho. Tumawag si Jenny, nag-aalala. "Marites, anong nangyari? Ang daming chismis. Sinasabing niloko ka raw ni Boss Adrian?" "Wala na yon, Jenny," mahinang sagot ni Marites. "Siguro ito ang kabayaran sa mga ginawa kong kasalanan. Bumalik ka na lang dito, ipakita mong hindi ka basta-basta." Umiling si Marites. "Hindi ko na kayang harapin pa ang lahat ng ito." Pagkaraan ng isang linggo, dumating si Adrian sa kondo niya. Lasing. "Marites, please talk to me." "Wala na tayong dapat pag-usapan," malamig niyang tugon. "I can't lose you. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Pero kaya mong lokohin ako." "Ginawa ko lang yon dahil kailangan," sigaw ng lalaki. Sabay hampas ng famao sa mesa. "Hindi mo alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ko." Ngunit sa halip na maawa, mas lalo lang siyang nadismaya. "Adrian, alam mo kung ano ang mas mahirap? Ang magpanggap araw-araw na masaya, habang tinatalikuran ko ang mga taong totoong nagmamahal sa akin." Tahimik si Adrian, nakayuko. "I'll fix this, I promise. Hindi mo na kailangang ayusin. Ako na lang ang aalis." Kinuha ni Marites ang bag, iniwan ang susi sa lamesa, at lumabas ng hindi lumilingon. Sa unang pagkakataon, wala siyang dalang pera o planong pupuntahan. Ang tanging baon niya ay ang aral na kailanman ay hindi mabibili ng pera ang katotohanan. Kinabukasan, nagulat ang buong kumpanya. Wala na si Marites, dating kinaiinggitan, biglang nawala parang bula. Si Adrian naman ay binabalot ng kontrobersiya matapos kumalat ang balitang may 2 babae sa buhay niya. Sa isang maliit na terminal ng bus, nakaupo si Marites, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling umuwi. Huminga siya ng malalim, tumingin sa kalangitan at bulong niya sa sarili. Siguro panahon na para bumalik sa tunay kong tahanan. Ngunit sa isip niya may tanong na mas malalim. Tatanggapin pa kaya nila ako? Sa pag-akyat ng bus papuntang probinsya, dala ni Marites ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ramdam niya ulit ang isa. Ang katotohanan na minsan, kailangan mong mawala sa maling mundo para muling matagpuan ang sarili mong halaga. Pagkalipas ng ilang oras ng biyahe, bumaba si Marites sa isang lumang terminal sa Maynila. Hindi niya alam kung saan tutungo, ngunit ang tanging nasa isip niya ay makalayo sa lahat, sa kasinungalingan, sa luho, at sa lalaking nagturo sa kanya ng maling uri ng pag-ibig. Suot pa rin niya ang mamahaling bestida, ngunit sa paligid na puno ng alikabok at ingay, tila wala na itong saysay. Wala siyang pera, wala siyang uuwian, at higit sa lahat, wala na siyang makakapitan. Naglakad siya hanggang marating ang dating kanto papunta sa barong-barong nila. Ngunit pagdating niya roon, hindi na iyon ang bahay ng kanyang mga magulang. Isa ng bagong apartment ang nakatayo at may ibang taong naninirahan. "Ate, nandito pa ba si Mang Lito at Aling Norma na nakatira dati rito?" Tanong niya sa isang lalaking nag-aayos ng motorsiklo. "Ah, yung mag-asawang nagtitinda? Wala na sila dito, miss. Matagal na silang umalis. Sabi, lumipat daw sa probinsya. Hindi ko lang alam kung saan."
Parang binuhusan si Marites ng malamig na tubig. "Salamat po," mahina niyang sabi, bago siya lumayo. Kinagabihan, naghanap siya ng matutuluyan. Natagpuan niya ang isang lumang bahay paupahan at kinausap ang may-ari. "Mang Pilo, kahit maliit lang po, kahit isang sulok lang," sabi niya, nanginginig sa lamig. Tinitigan siya ng matandang lalaki. "Parang kilala kita, ikaw yung anak ni Nalito at Norma, di ba? Si Marites?" Tumango siya, napaiyak. "Opo, ako nga po, pero wala na po ako matirhan." Napabuntong hininga si Mang Pilo. "Sige na, dyan ka muna sa bakanting kwarto. Bawiin mo na lang pag nakahanap ka ng trabaho." Sa loob ng maliit na silid, walang kuryente at halos walang laman kundi lumang kutson. Doon tumambad sa kanya ang katotohanan ng buhay na tinakbuhan niya. Wala na ang mga alahas, wala na ang mga mamahaling damit na may halaga. Ang natira na lang ay siya, ang Marites na minsang itinakwil ang sarili niyang pinagmulan. Pinabukasan, lumabas siya para maghanap ng trabaho. Ngunit sa bawat puntahan niyang opisina, laging pareho ang sagot, "We'll call you." Ang iba, pag nakita ang pangalan niya, agad nagbabago ang tono. "Ikaw pala yung nasa scandal video noon sa conference?" Dahil sa kumalat na issue tungkol sa kanya at sa mga magulang niya, halos lahat ay umiwas. Sa ikalimang araw ng paghanap, gutom na gutom siya at halos mawalan na ng lakas. Sa gilid ng kalsada, may lumapit na matandang babae. "Hija, ayos ka lang ba?" "Opo, Lola." Mahina niyang tugon. "Wala lang po akong makain. Halika, may karinderya ko roon. Maghugas ka na lang ng plato. Papakainin kita." Labis ang pasasalamat ni Marites. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling nakatikim siya ng mainit na sinigang at kanin. Hindi iyong mamahaling pagkain, pero may lasa ng kabutihan. Isang bagay na matagal niyang nakalimutan. Simula noon, araw-araw siyang nagtrabaho sa karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Tahimik siya, laging nakayuko. Ngunit mararamdaman sa bawat galaw niya ang kababaang loob na noon ay ipinagpalit niya sa kayabangan. Minsan, tinutokso siya ng ibang trabahador. "Uy, ikaw ba yung dating girlfriend ng mayamang CEO? Ang layo ng bilagsakan mo sabi ng isa. Ngumiti lang siya. "Oo, pero mas gusto ko na tong ganitong buhay. Wala mang pera, may kapayapaan." Isang gabi, habang naglilinis siya ng mesa, nakita niya sa TV ang balita tungkol kay Adrian. "Uy Holdings, nalugi dahil sa mga ilegal na transaksyon," sabi ng reporter. Ang CEO nitong si Adrian Uy ay kasalukuyang iniimbestigahan. Nanlamig si Marites. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaawa. Ngunit sa halip na galit, tanging awa lang ang naramdaman niya. "Ganito pala ang tadhana," bulong niya. "Parehi kaming bumagsak, pero ako, may pagkakataon pang bumangon." Lumipas ang mga araw at naging masipag na trabahadora si Marites. Naging malapit siya kay Aling Letty, ang may-ari ng karinderya na minsang nagsabi, "Nakikita ko sa iyo yung sarili kong anak. May kabutihan ka, Hija. Sana makapagsimula ka ulit." "Salamat po," tugon ni Marites. "Gusto ko na pong bumawi. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa mga taong nasaktan ko." Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang naipon ang kaunting pera. Bumili siya ng lumang cellphone at sa unang pagkakataon, tinawagan niya ang dating kapitbahay nilang si Aling Baby. "Aling Baby, ako po ito, si Marites. Alam niyo po ba kung nasaan si nanay at tatay?" "Naku Hija, ang tagal ka naming hinanap. Ang alam ko, nasa Batangas sila ngayon. Nagtrabaho bilang tagapangalaga sa isang maliit na farm." Napatigil si Marites, nangingilid ang luha. "Salamat po, Aling Baby. Salamat po." Pagkababa ng tawag, tahimik siyang tumingala sa langit. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may direksyon na ulit ang kanyang puso. Hindi para magbalik sa luho, kundi para humingi ng tawad at muling hanapin ang mga taong minsan niyang itinaboy para lamang sa isang mundong panandalian lang palang kanya. Kinabukasan, maaga pa lang, ay bumiyahe na si Marites papuntang Batangas. Bitbit niya ang maliit na bag na naglalaman ng ilan niyang damit at ang perang naipon niya sa ilang buwang paghuhugas ng pinggan. Habang nasa bus, hindi mapakali ang kanyang puso.
Paano kung hindi nila ako tanggapin? Bulong niya sa sarili. Sa bawat patak ng ulan sa bintana, bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang sinabi niya noon sa mga magulang. Ang mga salitang humiwa sa kanilang puso. Pagdating niya sa Batangas, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng lupa. Kinuro ng konduktor ang daan patungo sa baryong tinutuluyan ni Lito at Norma. Naglakad siya sa makitid na kalsada hanggang sa marating ang maliit na taniman ng gulay na may isang kubo sa gitna. Sa malayo, nakita niya ang dalawang matandang abala sa pagtatanim. Ang kanyang ama, nakayuko habang may hawak na asarol, at ang kanyang ina, may dalang basket ng mga okra. Huminto si Marites, halos hindi makahinga. Tay, Nay, mahina niyang tawag. Dahan-dahan silang lumingon at nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo. Anak, mahina ngunit nanginginig na tinig ni Norma. Agad niyang ibinaba ang basket at tinakbo si Marites. Anak, ikaw nga ba ito? Lumuhod si Marites sa lupa, humahagulgol. Nay, patawarin niyo po ako. Ang dami kong kasalanan. Sinaktan ko kayo, itinaboy at ipinahiya. Lumapit si Lito, hawak pa rin ang asarol, nangingilid ang luha. Tumayo ka anak, wala kang kailangang paluhuran dito. Iyakot silang tatlo ng mahigpit. Ang yakap na tila bumura sa lahat ng pait at lumipas na taon. Habang nagluluto si Norma ng tanghalian, tahimik lang si Marites na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang bawat kilos ng ina. Nay, hindi ko akalaing nandito lang pala kayo. Bakit hindi kayo umalis nang alam kong kailangan ko kayo? Ngumiti si Norma, bagaman may bahid ng luha ang mga mata. Anak, minsan kailangan naming lumayo para matutunan mong bumalik. Hindi kami galit, nasaktan lang kami, pero ang magulang marunong maghintay. Pagkatapos nilang kumain, lumapit si Lito kay Marites. Anak, kamusta ang buhay mo? Hindi namin alam kung nasaan ka noon. Balita lang namin, sumikat ka sa kumpanya, tapos biglang nawala. Napayuko si Marites. Tama yon, Tay. Yumaman ako, pero kasabay noon, nawala ako sa sarili ko. Akala ko kapag nasa taas ka na, hindi mo na kailangan lumingon. Pero mali pala. Lahat ng luho, lahat ng ganda, walang kwenta kung wala kayo. Lumipas ang mga araw na natili muna si Marites sa bahay ng mga magulang. Tumulong siya sa pagtatanim, nagwalis ng bakuran at nagluto ng hapunan. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang dati niyang katahimikan. Hindi na siya ang babaeng puno ng pagmamataas. Ngayon, isa na siyang anak na natutong tumanggap ng pagkakamali. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo sa harap ng lamparang degas, nagsalita si Norma. Anak, may mga pagkakataong gusto kitang puntahan noon. Pero naisip ko, baka hindi ka pa handang harapin kami. Nay, tugon ni Marites. Araw-araw kong pinagsisihan yon. Akala ko kayang palitan ng pera ang pagmamahal. Pero nang mawala ang lahat, kayo pa rin pala ang hinahanap ko. Hinawakan ni Lito ang kamay ng anak. Ang importante, bumalik ka. Hindi lahat ng anak nagkakaroon ng lakas ng loob para aminin ang pagkakamali. Makalipas ang isang linggo, tinulungan siya ng ama na magbenta ng mga ani sa palengke. Anak, o ayan, marunong ka pa ba magtinda? Biro ni Lito. Natawa si Marites habang inaayos ang mga gulay. Tay, hindi ko yan makakalimutan. Dito ako natuto ng disiplina. Habang tumatagal, nakilala siyang muli ng mga tao sa baryo bilang masipag at mabait. Hindi na siya tinatawag na anak ng tindero, kundi si Marites na bumalik. Isang araw, dumating si Enrico, ang anak ng may-ari ng lupang tinatrabahuhan ng kanyang mga magulang. Tita Norma, Tito Lito, may meeting po tayo bukas tungkol sa pagpapalawak ng farm, sabi nito. Napatingin si Marites sa kanya. Isang lalaking may mabuting ngiti at marangal ang tindig. Ikaw pala si Enrico. Maraming salamat po sa pagtulong sa mga magulang ko. Ngumiti ito. Dapat ako pa nga ang magpasalamat. Kung hindi dahil sa kabaitan nila, hindi tatagal ang farm na to. At ikaw naman siguro si Marites. Tumango siya at sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan habang tinitingnan ang lalaking ito. Isang payak ngunit mabuting tao. Kabaligtaran ng mga taong nakasama niya noon. Sa mga sumunod na araw, madalas nang tumulong si Marites sa mga gawain sa farm kasama si Enrico.
Habang nagtatanim sila sa ilalim ng araw, napapangiti siya paminsan-minsan. Ang sarap pala ng ganitong buhay. Walang kasinunggalingan, walang inggit at higit sa lahat, may halakhak. At sa dulo ng araw, habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw sa taniman, huminga siya ng malalim at bumulong. Dito pala talaga ako kabilang. Ang dating marangyang babaeng tumalikod sa kanyang pinagmulan ay ngayoy muling natagpuan ng sarili. Sa lupa, sa pawis at sa mga bisig ng mga taong hindi kailanman bumitaw sa kanya. 2 taon na ang lumipas mula nang tuluyang magbago ang uhay ni Marites. Masigla na ang kanyang karinderya, isang maliit na negosyo na itinayo niya mula sa pagod, luha at pananalig. Araw-araw ay dagsa ang mga suki, mga tricycle driver, mag-aaral at mga manggagawang bumibili ng almusal. Ang mga ngiti at pasasalamat ng mga taong kumakain doon ay pila nagpapawi sa lahat ng pait na dinanas niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bayad sa kahera, may biglang pumaradang itim na kotse sa harap ng kanyang karinderya. Napalingon si Marites at tila huminto ang kanyang paghinga nang bumaba mula rito ang isang lalaking pamilyar, matangkad, payat at halatang pagod. Si Adrian. Marites, mahina nitong sambit habang papalapit. Nanigas si Marites. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Pwede ba kitang makausap? Sandali lang, wala akong dapat marinig mula sa'yo. Sagot niya habang iniiwas ang tingin. Ngunit bago siya makapasok sa loob, marahan siyang hinawakan ni Adrian sa braso. Please, kahit 5 minuto lang. Tahimik siyang napahinto. Sa huli, huminga siya ng malalim. Sige, pero dito lang tayo. Umupo sila sa labas ng karinderya habang patuloy ang ingay ng mga taong kumakain sa paligid. Malayo ito sa dating mga mamahaling restauran na pinagkakainan nila noon. Ang ganda ng lugar mo, sabi ni Adrian, bahagyang nakangiti. Hindi ko akalaing makikita kitang ganito. Masaya, payapa. Huwag mo nang purihin ang bagay na wala kang kinalaman. Malamig niyang sagot. Tahimik sandali si Adrian bago nagsalita. Marites, wala na akong pera. Nalugi ang kumpanya ko. Yung mga kasama kong nagtiwala, iniwan ako. Ang mga magulang ko, kinuha ulit lahat ng ari-arian ko. Wala na akong natira. Tinitigan siya ni Marites, walang emosyon sa muka. Kaya ka bumalik? Dahil wala ka na. Umiling si Adrian, nangingilid ang luha. Bumalik ako dahil gusto kong humingi ng tawad. Alam kong sinira ko ang buhay mo. Alam kong ikaw ang unang minahal ko ng totoo. Pero ako rin ang sumira sa'yo. Late na, Adrian. Mahina ngunit matigas na sabi ni Marites. Hindi ko na kailangang marinig yan. Matagal na akong tumigil sa paghihintay ng tawad mo. Alam ko. Pero kahit ganun, gusto kong marinig mo pa rin. Araw-araw iniisip ko yung gabi na iniwan kita. Lasing ako sa galit, sa takot at sa sarili kong kabiguan. Pero alam ko, wala akong karapatang bumalik. Tahimik lang si Marites. Pinagmamasdan ang dating milyonaryong na yun ay mukhang ordinaryong tao. Pagod, walang direksyon at wasakang loob. Marites, dugtong ni Adrian. Gusto kong magsimula ulit. Hindi ko hinihingi na anggapin mo ako. Gusto ko lang ng pagkakataon na bumawi sa'yo kahit bilang kaibigan. Napabuntong hininga si Marites. Kaibigan? Alam mo ba kung gaano ko pinilit kalimutan lahat ng sakit na dulot mo? Pinagtawanan ako ng mundo, Adrian. Iniwan mo akong walang-wala. Pero sa halip na gumanti, pinili kong bumangon. Hindi dahil gusto kong patunayan sa'yo ang halaga ko, kundi dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay nang wala ka. Tumango si Adrian, hindi makatingin sa kanya. At nagawa mo. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Sana noon pa ako naging katulad mo. Tumayo si Marites, sabay nilapitan ang lalaki. Alam mo, kung matagal mo kong hinanap para humingi ng tawad, tanggap ko na. Pero yung dating Marites na umiiyak para sa'yo, patay na yon. Ang naiwan na lang, yung natutong magmahal ng sarili at ng mga taong tunay na marunong magmahal. Ilang saglit na katahimikan. Marites, salamat, sabi ni Adrian, halos pabulong. Salamat sa pagkakataong ito. Paalam, Adrian, tugon niya. Sana matagpuan mo rin ang kapayapaan na nahanap ko. Lumakad si Adrian palayo, mabagal ngunit tila magaan ang bawat hakbang. Si Marites naman ay nakatingin lamang, tahimik na lumuluha. Hindi iyon luha ng sakit kundi ng paglaya.
Kinagabihan habang pinapatay niya ang ilaw ng karinderya, napatingin siya sa langit. "Salamat, Panginoon," bulong niya. "Hindi ko man nabawi ang nakaraan, binigyan mo ako ng tapang para harapin ito." At sa pagdampi ng malamig na hangin, alam ni Marites na sa wakas, natuldukan na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanatang minsang puno ng kasinungalingan, ngunit ngayoy napalitan ng kapatawaran. Lumipas ang mga buwan matapos ang pagdalaw ni Adrian at muling bumalik sa tahimik na takbo ng buhay si Marites. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalo niyang nakilala ang kanyang sarili. Hindi na bilang babaeng nasira ng pagmamahal, kundi bilang isang taong muling itinayo ng pananampalataya at kabutihan. Mas lumago ang kanyang karinderya. Ngayon, hindi na lang ito kainan, kundi tila tahanan ng mga taong pagod at gutom sa pag-asa. Isang umaga, may batang lalaking na dumating, may dalang supot ng basahan. "Ate, pwede po ba akong tumulong magligpit? Gusto ko lang po kumain." Mahina nitong sabi. Nakita ni Marites ang sarili niya sa bata. Ang takot, ang pagod, ang pagnanais mabuhay. "Anong pangalan mo?" tanong niya habang inaabot ang tinapay. "Jomar po," sagot ng bata. "Mula ngayon, dito ka na tumulong, pero kakain ka muna." Ngumiti si Jomar at sa unang pagkakataon, nakita ni Marites ang kislap ng pag-asa sa mata ng isang taong nawalan ng lahat. Isang kislap na minsan ay nawala rin sa kanya. Dahil sa karanasang iyon, naisipan niyang palawakin ang kanyang karinderya bilang feeding center tuwing linggo. Sa tulong ng simbahan, naglunsad siya ng programa para sa mga batang kalye. Dito niya nakilala si Enrico, isang guro sa barangay na voluntaryong nagtuturo sa mga bata pagkatapos nilang kumain. "Ang ganda ng ginagawa mo, Marites," sabi ni Enrico isang hapon habang nag-aayos ng mga libro. "Hindi naman," mahina niyang tugon. "Ginagawa ko lang to kasi alam ko kung gaano kahirap yung pakiramdam na walang nagmamalasakit." "Pero hindi lahat may tapang gumawa ng ganyan," sagot ni Enrico nakangiti. "Karamihan nalulunod sa nakaraan. Ikaw, ginamit mo yung sugat mo para magpagaling ng iba." Mula noon, madalas nang magkasama si Marites at Enrico sa mga gawain. Minsan, magkasama silang bumibili ng pagkain para sa mga bata. Minsan ay nagkukwentuhan lang habang nagkakape sa labas ng karinderya. Unti-unti, nagiging magaan ang loob ni Marites sa binata. Hindi dahil sa anyo o kayamanan, kundi dahil sa kapaitan nitong walang halong kapalit. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mesa matapos ang feeding program, biglang tumigil si Enrico at tinitigan siya. "Marites," wika nito, "alam kong marami kang pinagdaanan. Pero gusto kong malaman mo na kahit saan ka man nanggaling, hindi yun ang sungatan ng halaga mo." Napayuo si Marites, ramdam ang init ng mga salitan iyon. "Ang tagal ko bago may nagsabi niyan ulit." Mahina niyang sagot. "Salamat, Enrico." Mumiti ito. "Hindi mo kailangan magpasalamat. Basta tandaan mo, may mga tao pa ring marunong magmahal ng totoo, hindi dahil sa ganda o sa pera, kundi dahil nakikita nila kung gaano kakabuti." Simula noon, naging mas madalas na silang magkausap. Tuwing linggo, sabay silang nagsisimba kasama ang mga bata. Sa bawat tingin ni Marites kay Enrico, nararamdaman niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagtibok ng kanyang puso, lagi niyang sinasabi sa sarili, "Hindi ko ito dapat madaliin. Kailangan kong matutong magmahal muli ng tama." Isang araw, may dumating na sulat mula sa simbahan. "Dear Miss Marites, dahil sa kabutihan at dedikasyon mo, napili kang tumanggap ng parangal bilang Lingkod Bayan Awardee ng aming komunidad." Napaluha siya sa tuwa. Noon ang pangarap niya ay yumaman. Ngayon ang pangarap niya ay makatulong. Sa araw ng pagtanggap ng parangal, naroon si Enrico at ang mga batang tinulungan niya. Habang inaabot niya ang plake, halos manginig ang kamay niya sa emosyon. "Noon akala ko kailangan kong maging mayaman para maging masaya," sabi niya sa mikropono. "Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na kayamanan ay kapag nakikita mong ngumiti ang mga taong tinulungan mo." Matapos ang programa, lumapit si Enrico sa kanya. "Ang ganda ng sinabi mo. At totoo, Marites, mayaman ka sa puso." Napatawa siya, bahagyang nahihiya.
Kung mayaman ako, ikaw ang puhunan ko sa tuwing nauubos ako. Nagkatinginan silang dalawa at sa ilalim ng ilaw ng plaza, naramdaman ni Marites na marahil may bagong simula na darating. Habang umuuwi siya, bitbit ang plake at ang ngiti sa labi, naisip niya ang mga magulang. Tay, Nay, kung nasaan man kayo, sana nakikita niyo to. Natutunan ko na po kung ano talaga ang halaga ng buhay. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga bituin, tinanong niya ang hangin, sapat na kaya to? Ngunit sa bawat ihip ng hangin, tila may sagot na bumabalik. Isang paalala na ang bawat sugat, kapag tinanggap ng may kababaang loob, ay nagiging simula ng panibagong pag-asa. Pagkatapos ng seremonya at mga palakpakan, umuwi si Marites na may kakaibang init sa dibdib habang tinitingnan niya ang plake na nakasulat ang kanyang pangalan. Hindi niya maiwasang mapaluha. Ang karangalang ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga magulang na minsan niyang tinalikuran. Tay, Nay, kung nasaan man kayo, sana naririnig niyo to. Mahinang sambit niya habang nakatingin sa langit. Kinabukasan, maagang dumating si Enrico sa karinderya. May dalang tinapay at kape. Good morning, awardee. Biro nito habang nakangiti. Napangiti rin si Marites. Ang aga mo parang may balita. Meron nga, sagot ni Enrico. May nakausap akong pari kahapon. Nabanggit ko yung tungkol sa paghahanap mo sa mga magulang mo. Sabi niya, baka matulungan tayo. May mga kakilala siya sa mga parokya sa Batangas. Napatigil si Marites, parang binuhusan ng pag-asa. Totoo ba yan, Enrico? Matagal ko nang gustong hanapin sila, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngayon, alam na natin. Pupunta tayo roon sa weekend. Sagot ni Enrico na may ngiti sa mga mata. Nang sumapit ang Sabado, bumiyahe silang dalawa papuntang Batangas. Habang nasa bus, tahimik lang si Marites, tila nilalakbay ang bawat alaala ng nakaraan. Mula sa mga sandaling itinaboy niya ang kanyang mga magulang hanggang sa gabi ng kanyang pagbagsak. Mahigpit niyang hawak ang maliit na rosaryo sa bulsa. Hindi ko alam kung handa ako, Enrico. Mahinang wika niya. Hindi mo kailangang maging handa, sagot ng lalaki. Kailangan mo lang maging totoo. Pagdating nila sa bayan, nagtuloy sila sa kumbento kung saan nakatira ang paring tinutukoy ni Enrico. Magandang hapon, Father. Bati ni Marites. Ako po si Marites. Ako po yung sinasabi ni Enrico. Ngumiti ang pari. Ah, ikaw pala. Nakausap ko ang isang taga-Tondo nitong nakaraang buwan. May kinukwento siyang mag-asawa raw na nawalan ng anak na babae ilang taon na ang nakalipas. Sila Lito at Norma. Tama ba? Nanlaki ang mata ni Marites. Opo, sila po yung mga magulang ko. Tumango ang pari. Nasa malapit lang silang barangay, nagbabantay ng farm doon. Mabubuting tao. Kung gusto ninyong puntahan, may tricycle sa labas. Sabihin niyo lang sa driver, kay Mang Lito at Aling Norma sa may San Isidro Farm. Halos hindi makahinga si Marites sa kaba habang sumasakay ng tricycle. Hawak niya ang kamay ni Enrico na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Pagdating sa kalsadang may taniman ng gulay, nakita niya sa malayo ang dalawang matandang abala. Ang isa'y nagdidilig, ang isa na may nag-aayos ng paso ng kamatis. Tumigil ang tricycle at parang huminto rin ang oras. Marites? Mahina pero nanginginig na tanong ni Enrico. Sila ba yon? Tumango si Marites. Nangingilid ang luha. Oo, Enrico, sila nga. Dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng pagsisisi at takot. Habang papalapit siya, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Nay, bulong niya. Napalingon si Norma, nagulat at unti-unting namilog ang mga mata. Anak, mahina nito sambit. Binitiwan nito ang hawak na basket ng kamatis at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Anak! Anak ko! Niyakap siya ng ina, nang mahigpit. Halos hindi na ito makapaniwala. Akala namin hindi na kita makikita pa. Lumapit din si Lito. Bit-bit pa ang asarol. Nangingilid ang luha habang tinititigan ang anak. Marites! Lumuhod siya sa harap ng mga magulang. Humahagulgol. Tay, Nay, patawarin niyo po ako. Ang dami kong kasalanan. Iniwan ko kayo
Sinaktan ko kayo. Pero araw-araw po akong nagsisisi. Hindi ko na po alam kung paano ako mabubuhay kung hindi ko kayo makikitang muli. Hinawakan ni Lito ang balikat ng anak at itinayo ito. Tumayo ka, anak. Wala kang kailangang paluhuran. Ang mahalaga, bumalik ka. Hindi napigilan ni Enrico ang mapaluha habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Salamat Diyos ko, mahina niyang sabi sa sarili. Pagkatapos ng mahigpit na yakapan, inalok nila si Marites na pumasok sa bahay. Pasensya ka na anak, maliit lang to, sabi ni Norma. Ngumiti siya. Ito na ang pinakamagandang bahay na nakita ko, Nay. Habang kumakain sila ng tinolang manok, hindi mapigilan ni Marites na mapangiti habang pinapanood ang magulang. Sa bawat tawa at kwento, naramdaman niyang bumalik ang dati niyang sarili. Ang Marites na masaya sa simpleng hapunan, sa amoy ng lupa at sa yakap ng pamilya. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Enrico sa harap ng bahay, tanaw ang mga bituin. Marahan siyang nagsalita. Hindi ko alam kung anong kabayaran ang sapat sa ginawa kong kasalanan. Tumingin si Enrico sa kanya. Hindi mo kailangang magbayad, Marites. Ang pagpapatawad minsan libre. At minsan yun ang pinakamagandang regalo. Tahimik siyang tumango, sabay tingala sa kalangitan. Siguro nga, sa wakas, nakauwi na rin ako. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng malawak na taniman, nagising si Marites sa amoy ng nilulutong sinangag at pritong tuyo. Sa maliit na kusina, nakita niya si Norma na abalang-abala, habang si Lipo naman ay nag-aayos ng mga ani na dadalhin sa palengke. Tahimik lang siyang nakamasid, parang ayaw sirain ang eksenang matagal niyang pinangarap balikan. Nay, mahina niyang tawag. Pwede po ba akong tumulong? Ngumiti si Norma. Siyempre anak, huwag ka nang magtanong. Dito, ikaw ang tagatikim ng sinangag. Napangiti si Marites at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli niyang naramdaman ang tunay na init ng tahanan. Habang kumakain silang tatlo sa mahabang mesa, na puno ng tawanan at mga simpleng kwento ang paligid. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Marites, may bumabagabag pa rin sa kanya. Ang bigat na mga salitang sinabi niya noon sa kanyang mga magulang at ang mga sugat na maaaring hindi na talaga maghilom. Pagkatapos kumain, lumapit siya sa kanyang ama. Tay, mahina niyang sabi, gusto ko po sanang mag-usap tayo. Tumango si Lito at umupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Doon siya sinundan ni Marites, dala ang isang basong tubig. Tay, nagsimula siya. Nanginginig ang tinig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Naalala ko pa kung paano ko kayo sinigawan noon. Kung paano ko sinabi na wala akong pamilyang mahirap. Hanggang ngayon po, naiiyak ako sa tuwing bumabalik yon sa isip ko. Tahimik lang si Lito, nakatingin sa malayo, hawak ang sombrerong gamit niya sa pagsasaka. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Anak, nasaktan kami noon. Oo, pero hindi ako galit. Ang galit lumilipas, pero ang pagmamahal ng magulang hindi nawawala. Ang importante, bumalik ka. Humagulgol si Marites at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ang anak niyong lumayo para lang sa pera at nakalimot sa tunay na halaga. Dahan-dahang hinawakan ni Lito ang kanyang ulo. Tama na anak, wala kang kailangang hingiin. Ang magulang, kahit gaano kasakit, laging handang tanggapin ang anak na bumabalik ng may kababaang loob. Nang marinig ni Norma ang pag-uusap nila, lumapit ito at niyakap ang anak. Anak, akala namin noon hindi mo na kami naaalala. Tuwing gabi, ipinagdarasal ka namin ni Lito. Kahit galit ako, lagi kong sinasabi sa Diyos, Lord, bantayan niyo ang anak namin kahit hindi niya kami gusto ngayon. Salamat, Nay, bulong ni Marites habang humahagulgol. Hindi ko alam kung paano ko kayo babayaran. Walang kailangang bayaran, anak, sagot ni Norma. Ang kailangan lang ay wag mo nang uulitin ang mga pagkakamali mo. Makalipas ang ilang oras, nagpunta silang tatlo sa taniman.
Tumulong si Marites sa pag-aani ng mga talong at kalabasa. At habang nakayuko siya, napansin ni Lito ang mga kamay niyang dati malambot at walang kalyo. Ngayon ay muling nasasanay sa lupa. Hindi ka nasanay sa init ng araw biro ni Lito. Okay lang po tay, mas gusto ko to kaysa sa buhay na puro kasinungalingan. Ngumiti si Lito. Yan ang anak kong kilala ko. Hindi pinipili ang trabaho basta marangal. Kinagabihan, habang kumakain silang muli sa harap ng lampara, biglang nagsalita si Norma. Anak, hindi mo siguro alam, pero noong umalis ka, halos maubos ang luha ko. Pero kahit ganon, ipinagdasal kong bumalik ka hindi para humingi ng tawad, kundi para mahalin mo ulit ang sarili mo. Tumingin si Marites sa kanila, nangingilid ang luha. Nay, tay, salamat sa walang sawang pag-ibig. Babalik ko po lahat ng oras na nasayang. Mula ng araw na yun, mas lalo siyang naging malapit sa kanyang mga magulang. Tuwing umaga, siyang nagluluto ng almusal at nag-aalaga ng mga tanim. Natutunan niyang muling mahalin ang simpleng pamumuhay. Walang alahas, walang magarang damit, ngunit puno ng katahimikan at paggalang. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sila ni Enrico sa may taniman, huminto ito at tinitigan siya. Marites, ang tapang mo. Hindi lahat ng tao kayang bumalik sa mga taong sinaktan nila. Napangipi siya. Siguro kasi Enrico, minsan lang may magulang na kayang magmahal ng ganito. Paano kung sabihin kong gusto kong maging bahagi ng buhay mo? Hindi para palitan ang pamilya mo, kundi para alagaan ka katulad ng pag-aalaga nila. Hindi agad nakasagot si Marites. Ngunit sa mga mata niya, may kislap na nagsasabing unti-unti na siyang handang magmahal muli, nang walang takot, nang walang kasinungalingan, at nang may tunay na puso. Sa gabing iyon, habang tahimik silang naglalakad pa uwi, napatingin si Marites sa mga bituin at bumulong sa hangin. Salamat, Diyos ko. Sa wakas, natutunan ko na kung anong ibig sabihin ng kapatawaran. Makalipas ang ilang linggo ng tahimik na pamumuhay sa bukirin, napansin ni Marites na tila maraming tumadalaw sa kanilang bahay. May mga truck na nagdadala ng abono, mga lalaking nakabarong na nag-uusap kay Lito tungkol sa mga dokumento, at mga taga-barangay na may dalang papeles. Tay, bakit po parang ang daming tao rito nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Marites habang inaabot ang malamig na tubig sa ama. Mumiti lang si Lito, parang nag-aalangan. Wala to anak, may konting pagbabago lang sa pamamahala ng farm. Pero hindi nakalusot kay Marites ang titig na iyon, ang uri ng ngiti na may itinatago. Lumapit siya kay Norma ng gabing iyon habang naghuhugas sila ng pinggan. Nay, may problema ba si tatay? Parang may iniintindi siya. Tumigil si Norma sandali bago tumingin sa kanya. Hindi naman problema anak, pero siguro panahon na rin para malaman mo ang lahat. Kinabukasan, tinawag ni Lito si Marites na sumama sa kanya sa munisipyo. May pipirmahan lang ako ron. Gusto kong ikaw ang saksi. Habang naglalakad sila, inabot niya ang anak ng isang folder. Basahin mo anak. Binuksan ni Marites ang folder at nanlaki ang mga mata. Tay, itong titulo ng lupa. Pangalan ninyo po ito, tumango ang ama. Oo anak, matagal na naming pinangarap yan. Pero hindi lang yan basta lupa. Alam mo ba kung kanino ito dati? Umiling si Marites, naguguluhan. Sa dating amo ko. Nung panahon na nagtratrabaho ako bilang tagapangalaga ng taniman, minsan sinagip ko siya sa sunog. Sa kabutihang loob niya, binigyan niya kami ng pagkakataong pangasiwaan ang lupa. At nang tumagal, inilipat niya sa pangalan namin. Hindi agad nakapagsalita si Marites. Ibig sabihin, itong farm na to sa inyo na talaga? Oo anak, sabi ni Lito, nakangiti. Hindi na kami simpleng tagapag-alaga lang. Kami na ang may-ari ng lupang ito. Napaluha si Marites. Tay, Nay, hindi ko po alam. Ni hindi ko man lang nalaman na habang ako, pinipilit kong maging mayaman sa maling paraan. Kayo pala ang tahimik na umaangat dahil sa kabutihan ninyo. Lumapit si Norma at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi namin sinabi noon kasi ayaw naming isipin mong napapalitan ng pera ang pagmamahal. Pero anak,
Tandaan mo, ang yaman masarap pag pinaghirapan, pero mas maganda kung may kasamang kababa ang loob. Ngayon, gusto naming tulungan mo kaming palaguin ito, dagdag ni Lito. Marunong ka sa negosyo, di ba? Magagamit mo yung natutunan mo dati sa kumpanya. Mula noon, araw-araw nang tumutulong si Marites sa farm. Inayos niya ang mga record ng ani, pinlano ang bagong sistema ng pagbebenta at tinuruan ng mga manggagawa kung paano maging mas episyente. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos at mas produktibo ang operasyon. Minsan, habang nag-aabot siya ng bayad sa mga magsasaka, lumapit si Enrico na dala ang ilang dokumento. Magaling kang mamuno, Marites, sabi nito. Ngayon, hindi lang ikaw ang nagbago, pati yung mga taong nasa paligid mo, ginagaan mo ang buhay. Ngumiti siya. Hindi ko magagawa to kung hindi ko natutunang tanggapin ang sarili ko. Dati, gusto kong yumaman para mapansin ng iba. Ngayon, gusto kong umunlad para makatulong. Dumating ang araw ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan kung saan ang pamilya nila ay ginawaran ng parangal bilang Model Farm of the Year. Habang inaabot ng alkalde ang plake kay Lito, tumingin ito sa anak niya. Ikaw na ang dahilan kung bakit lumawak to. Hindi lang lupa ang itinanim mo, anak, pati respeto. Pag-uwi nila, sabay-sabay silang naghapunan sa ilalim ng mga parol na isinabit ni Enrico at ng mga manggagawa. Sa gitna ng tawanan, tumayo si Marites at nagsalita. Tay, noong araw tinanggihan ko ang pagmamahal ninyo dahil akala ko hindi yon sapat. Pero ngayon, alam kong yun pala ang pinakamayamang bagay na mayroon ako. Salamat po sa pagtuturo kung ano ang tunay na halaga ng yaman, ang kabutihan. Tahimik lang sina Lito at Norma, pero sa mga mata nila, bahas ang labis na pagmamalaki. Anak, sabi ni Norma, minsan akala nating kailangan nating maging iba para maging karapat-dapat. Pero ang totoo, kung marunong kang magmahal at magpatawad, doon ka na mayaman. Habang nakatingin si Marites sa malawak na lupang minsang pinangarap niyang takasan, napangiti siya. Ang dating lupa na pinandidirihan niya noon, ngayoy naging sagisag ng bagong simula. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang ugat ng pamilya, kababaang loob at pagmamahal na hindi kailanmang naputol. Lumipas ang ilang buwan mula nang ibinunyag ni Lito ang lihim ng kanilang yaman at tuluyan ang naging bahagi si Marites sa pamamahala ng kanilang farm. Araw-araw, makikita siya sa gitna ng taniman, nakasuot ng sombrero at may hawak na clipboard, nakangiti habang kinakausap ang mga manggagawa. Ang dating babaeng sanay sa kintab ng lungsod ay ngayon ay kontento na sa amoy ng lupa at ingay ng mga kuliglig tuwing hapon. Ma'am Marites, tawag ng isang trabahador. Nandito na po yung bagong delivery ng buto ng talong. Sige, pakilagay sa silong ng bodega. Ako na po ang magi-inventory mamaya. Sagot niya ng may ngiti. Kahit may kakayahan na silang magpautos, pinili ni Marites na manatiling simple at marangal. Hindi siya nakaupo lang sa opisina. Kasama siya sa paggawa, sa pagpapawis at sa pagpapakita ng kababaang loob. Isang araw, dumalaw ang alkalde at ilang miyembro ng kooperatiba sa kanilang farm. Hindi kami makapaniwala, Ma'am Marites, sabi ng alkalde, na ang ganitong tagumpay ay nanggaling sa isang pamilyang galing sa hirap. Ngumiti si Lito. Ang totoo niyan, Mayor, mas masarap ang tagumpay kapag pinaghirapan. At ang anak ko, siya ang tunay na dahilan kung bakit naging ganito ang lahat. Napatingin si Marites sa ama, bahagyang naiiyak. Hindi po totoo yan, Tay. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natutunan kung anong ibig sabihin ng tunay na kayamanan. Matapos ang pagbisita ng mga opisyal, lumapit si Enrico kay Marites. Hindi mo alam kung gaano kita hinahangaan, sabi nito habang naglalakad sila sa tabing lupa. Dati, kapag binabanggit ng mga bata sa eskwelahan ang pangalan mo, sinasabi nilang si Ate Marites, yung babaeng tumulong sa mga batang kalye. Pero ngayon, ikaw na rin ang inspirasyon ng mga magsasaka. Ngumiti si Marites, bahagyang namula. Hindi ko naman ginusto yan. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Tama, sagot ni Enrico. Pero minsan, yung mga taong gumagawa ng tama, kahit walang nanonood, sila yung tunay na bayani. Habang naglalakad silang dalawa, napansin nila ang mga batang tumatakbo sa paligid.
Marites, sigaw ng isa, may bagong tanim na po kami. Ngumiti siya at lumuhod sa harap ng mga bata. Tandaan nyo ha, alagaan nyo yan. Ang halaman, parang pangarap kailangan biligan araw-araw. Tumango ang mga bata at sa ngiti ni Marites, nakita ni Enrico ang babaeng natutong magmahal, hindi lang ng sarili, kundi pati ng mga taong minsang hindi niya kilala. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagsalita si Norma. Anak, iba ka na talaga ngayon. Alam mo ba, minsan napapaisip ako kung yung Marites noon at yung Marites ngayon ay iisang tao pa rin. Napatawa si Marites. Nay, siguro isa pa rin pero yung puso mas natutong magpakumbaba at yung isip mas natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Alam mo, singit ni Lito, may plano kami ng nanay mo. Gusto naming ipangalan sa iyo yung bagong kooperatiba, Marites Agri Foundation, para sa mga kabataang gustong matutong magtanim at magkaroon ng kabuhayan. Nanlaki ang mata ni Marites. Tay, huwag po, hindi ko kailangan yan. Mas gusto kong marinig yung pangalan nyo, hindi akin. Ngumiti si Lito. Anak, kung hindi dahil sa pagbabago mo, hindi rin magbabago ang buhay namin. Ikaw ang patunay na ang anak na minsang nagkamali, pwedeng maging dahilan ng pag-angat ng pamilya. Pagkatapos ng ilang linggo, opisyal na inilunsad ang Marites Agri Foundation. Dumalo ang buong komunidad, mga magsasaka, guro, kabataan at maging mga opisyal ng bayan. Habang nasa entablado, tumingin si Marites sa mga tao at nagsalita. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pero ang parangal na ito, hindi para sa akin. Para ito sa lahat ng magulang na hindi sumusuko kahit iniwan na sila ng mga anak nila. Para sa lahat ng anak na bumagsak, pero piniling bumangon. Ako po ay isang patunay na kahit gaano kalayo ang nilakad mo palayo sa tahanan, laging may daan pabalik. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Enrico at marahang hinawakan ang kamay niya. Proud ako sa iyo, Marites, sabi nito. Salamat, tugon niya. Nakangiti. Pero alam mo kung ano ang mas masarap kaysa parangal? Ano? Tanong ni Enrico. Yung makita kong nakangiti si tatay at nanay sa gitna ng mga taong dati ay humusga sa amin. Habang papalubog ang araw at nagsisimulang sumindi ang mga ilaw sa paligid ng farm, tumayo si Marites sa tabi ng kanyang mga magulang. Sa likod nila, nakasabit ang karatulang may nakasulat. Sa bawat pag-angat, huwag kalimutan kung saan nagsimula. At sa ngiting iyon, alam ni Marites na tuluyan na siyang nagbago. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pagyakap niya sa mga pagkakamaling nagturo sa kanya ng halaga ng kababaang loob at pagmamahal. Lumipas ang 2 taon mula nang itatag ang Marites Agri Foundation. Sa tulong ni Lito, Norma at Enrico, lumawak ang saklaw ng proyekto at nakilala ito sa buong lalawigan. Marami ng kabataang natutong magtanim at maging ang mga magulang ay sumali sa mga seminar tungkol sa pagsasaka at kabuhayan. Ang dating simpleng bukirin ay naging sentro ng inspirasyon at pagbabago para sa buong komunidad. Isang hapon, habang nag-aayos si Marites ng mga papeles sa opisina ng foundation, lumapit si Enrico. Bitbit ang ilang imbitasyon. May mga gustong dumalo sa anibersaryo ng foundation sa susunod na linggo, sabi nito. Ngumiti si Marites. Talaga? Ang bilis ng panahon, Enrico. Parang kahapon lang, walang-wala tayo. Ngayon, natutulungan na natin ang iba? Hindi lang iyon, sabi ni Enrico. Sabay hawak sa kanyang kamay. Marites, panahon na sigurong magdesisyon tayo para sa sarili naping kinabukasan. Napatingin siya rito. Hindi agad nakapagsalita. Gusto kitang pakasalan, diretsong sabi ni Enrico. Sabay labas ng maliit na kahon na may singsing. Nanlaki ang mga mata ni Marites, napahawak sa bibig. Enrico, seryoso ka ba? Tumango siya. Matagal ko nang alam na mahal kita, pero gusto kong maghintay hanggang matutunan mong mahalin ulit ang sarili mo bago ko hingin ang puso mo. Nangilid ang luha ni Marites habang tinitingnan ang lalaking naging sandigan niya sa lahat. Oo, Enrico. Mahinahon niyang sagot. Handa na akong magmahal muli. Ngayon,
ng tama. Nang sumapit ang araw ng kanilang kasal, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng taniman na puno ng bulaklak. Simple lang ang dekorasyon, mga puting tela, bangkong kahoy, at mga palamuting gawa sa dahon at bulaklak mula mismo sa farm. Si Marites ay nakasuot ng puting bestidang gawa ng mga kababaihan sa foundation. At si Enrico naman ay nakabarong na hinabi ng mga magsasaka mula sa kanilang komunidad. Habang naglalatad si Marites sa gitna ng mga tao, hawak ni Lito ang kanyang braso. "Anak," mahinang sabi ng ama, "naaalala mo pa ba yung araw na umalis ka sa bahay?" Tumango si Marites, nangingilid ang luha. "Oo, tay, at ngayon mas naiintindihan ko kung bakit ako kailangang maligaw para matutunan kong bumalik." Ngumiti si Lito, walang magulang na hindi nasasaktan. Pero mas malakas ang pagmamahal namin kaysa sa galit. Ngayon, ipinamamalaki ka namin sa lahat ng tao. Pagdating nila sa harap ng altar na itinayo sa gitna ng taniman, sinalubong sila ni Norma na nakangiti, may luha sa mata. "Ang ganda mo, anak," sabi nito. "Parang yung batang pinangarap ko noon na magiging masaya kahit saan siya mapunta." Ngumiti si Marites, "Salamat, Nay. Pero ngayon, hindi na ako aalis, dito na po ako sa piling ninyo." Habang binibigkas ng pari ang mga panalangin, hindi maiwasan ni Marites na mapatingin sa mga tao sa paligid. Naroon ang mga batang tinuruan niya, ang mga magsasakang tinulungan ng foundation, at maging ang ilang dating tagalungsod na nagbolontaryo sa kanilang proyekto. Ngunit sa pinakadulong bahagi ng crowd, may isang pamilyar na muka, si Adrian. Tahimik lang itong nakatayo. Nakasuot ng simpleng polo, may ngiting puno ng pagsisisi, ngunit may kapayapaan sa mata. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Adrian sa kanila. "Marites," mahinahon nitong sabi, "binabati kita, hindi ko akalaing makikita kitang ganito kasaya." Ngumiti si Marites, "Salamat, Adrian. Sana natagpuan mo rin ang kapayapaan sa sarili mo." Tumango si Adrian, "Oo, sa wakas. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sakit na pinagdaanan natin, kasi yun pala ang dahilan para matuto akong magpakumbaba." Ang mahalaga, tugon ni Marites, pareho tayong natuto. Nang umalis si Adrian, humawak si Enrico sa kamay niya. "Handa ka na ba?" tanong nito. "Para saan?" "Para sa panibagong simula." Mumiti siya, sabay sabing, "Oo, simula pa lang ito." Tibulan ang lahat. Sa gitna ng taniman, may mga ilaw na nakasabit sa bawat puno, mga tawa at awit na pumuno sa hangin. Habang nakatingin si Marites sa mga magulang na masayang nagsasayawan, kasama ang mga kababaryo, napangiti siya at bumulong sa sarili. "Lahat ng ito dahil pinatawad ninyo ako." Pagkatapos ng kasiyahan, umupo si Marites sa harap ng kanilang bahay. Tanaw ang mga bituin. Lumapit si Enrico at niyakap siya mula sa likod. "Tingnan mo yung langit, Enrico," sabi niya. "Ang daming bituin. Parang mga pangarap ko noon, pero ngayon, hindi na sila malayo." "Dahil natutunan mong lumipad," sagot ni Enrico. "Hindi gamit ang yaman kundi gamit ang puso." At sa katahimikan ng gabi, habang humihip ang hangin at kumikislap ang mga bituin sa ibabaw ng taniman, napangiti si Marites. Sa wakas, natapos na ang kanyang mahabang paglalakbay, mula sa pagkakamali, sa kabiguan, hanggang sa tunay na pag-ibig at kapatawaran. Sa puso niya, alam niyang wala nang mas hihigit pang kayamanan, kundi ang muling mabuo ang pamilya at matutong magmahal ng totoo.